National Security Council is the principal advisory body on the proper coordination and integration of plans and policies affecting national security. May naglabas ng executive order ang Pangulo. Ini-reorganize niya ang National Security Council. Tinanggal yung vice-presidente at yung mga dating presidente bilang miyembro. Eto na, mukhang rumeresponde na si PBBM sa gera na inumpisahan ng mga Duterte. So eto nga, tinanggal, nag-reorg si PBBM ng National Security Council. At sa pagre-reorg niya, mga kakutsero, meron siyang tinanggal. Meron siyang tinanggal, guys. Sino ang kanyang tinanggal? Di si Sara Duterte. Tinanggal ni PBBM sa National Security Council si Sara Duterte. O usapan mo muna natin ano ba yung National Security Council para naiintindihan natin, di ba? Baka naman kasi nagre-react tayo dito tapos marami palang hindi nakakaintindi kung para saan ang National Security Council. Eto mga kutsero, ayan. Ang sabi po sa website ng National Security Council, o sila ho yan, sabi, the National Security Council is the principal advisory body on the proper coordination and integration of plans and policies affecting national security. Kaya nga National Security Council. Tukulo ito sa ating paniniguro ng ating seguridad bilang isang bansa ay natututukan at nabibigyang pansin. At meron doon silang mga mandato, ito ang kanilang mandato, marami doon silang administrative order, executive order, etc. Pero puntahan natin itong mission ng National Security Council para sigurado tayo sa mga sinasabi natin, di ba? Is to advise the President on national security related matters, provide supervision and guidance over the NICA or National Intelligence Coordinating Agency. Yung NICA, mga kutsero, parang parang CIA ng Pilipinas yung NICA. And general supervision over the intelligence community and coordinate the national government's effort in pursuit of the national security goals and strategic objectives. So mga kutsero, ang tawag dito ang ating pong National Security Council, ang pangunahin po niyang tutok, mga kutsero, ay ang ating, of course, pagpapanatili ng seguridad ng ating teritoryo at ng ating bansa sa pamamagitan ng intelligence. Yun po ang ating National Security Council. Ngayon, mga kutsero, kanina, may naglabas ng executive order ang Pangulo. Ini-reorganize niya ang National Security Council. Tinanggal yung vice-presidente at yung mga dating presidente bilang miyembro. Eto na, mukhang rumeresponde na si PBBM sa gera na inumpisahan ng mga Duterte. Tanggal ang vice-presidente at yung mga dating presidente. Alam niyo mga kutsero, feeling ko hindi dapat damay yung mga dating presidente. Kaso nga mo, yung dating presidente, si Digong. So I'm sure there is a national security threat somewhere. Ngayon mga kutsero, nagalit ang mga DDS. Galit na galit. Hindi ko nila matanggap, mga kutsero. Mabigat sa damdamin nila. Bakit daw tinanggal ang Vice President? Napaka-insecure naman ng presidenteng to. Napaka-insecure daw. Baka araw kasi masapawan. Ganun. Ito yung comment ng isa. Ng isang DDS bubulager na galing-galingan pero inutil naman. Yan, ito. Sabi, VP Inday Sara Duterte was removed from the National Security Council. Sabi, I understand, visit ka kay Inday Bongbong Marcos, but you cannot disrespect the office. Incompetent, imbecile, idiot. Yan ang liderato mo. Sabi, tara. Diyan lang naman sila magaling sa pang-iinsulto. Ito pa isa. That excludes the father, the Duterte father and daughter. ERAP won't mind as if that will matter. Ba't mo in-skip si GMA? Nakalimutan yata nila na former president si GMA. In-skip si GMA ba't ka tumalon kay ERAP? Pati si GMA, hindi lang si ERAP, pati si GMA na mentor ni Sara. Ang insecure and afraid much this government. Insecure o unsecure? Yun ang tanong. Insecure ba si BBM? O unsecure, hindi sigurado ang kanyang security. Take note, mga kutsero, sino ba ang National Security Council? Ang trabaho po ng National Security Council primarily ay intelligence. Ano ang ibig sabihin? Yung mga bulong-bulungan dyan sa ilalim, sila yung tumitingin, sila yung nagmo-monitor, sila yung nagbabalita sa Pangulo. Yung mga kwentuhan dyan, yung mga pag-attempt na i-destabilize ang ating gobyerno, sila yan. Oo, sila yan. Sila yung naniniguro na ang ating bansa ay hindi mapapatumba
Sila yung naniniguro na ang ating gobyerno ay hindi mapapatumba ng kahit anong destabilization attempt. Sila po ang gumagawa ng ganung trabaho, si National Security Council. Ngayon, anong ginawa ni Sara last year? Balikan lang natin yung kwento. Lamang sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Napakalinaw nung sinabi niya. So bakit mo i-retain yung isang tao na gustong pumatay sa'yo? Bakit mo bibigyan ng impormasyon ang isang tao at isang pamilya, pamilyang Duterte na gustong pumatay sa'yo? Bakit mo sila bibigyan ng advantage sa pamamagitan ng impormasyon? Hindi insecure si PBBM. Sa sobrang hindi siya insecure, alam niya kung kailan siya unsecure. Alam niya kung kailan nasa bingit ng kamatayan ng kanyang sarili. Alam niya na kung merong seryosong banta sa buhay niya. O dito ang galing kita sa National Security Council. Diyan umiikot yung impormasyon tungkol sa National Security Nagsabi pa nga si Sara noon, sabi ni Sara. Sabi doon ng DOJ, ng NBI, ng kung ano na pang ahensya, sabi nila, ang safety daw ng presidente ay isang national security matter. O, di ba? Sinabi yun. Ang safety ng Pangulo dahil sa death threat na ito ay isang national security matter. Anong sinabi ng Sara Duterte? Bakit? Ang vice-presidente ba? Hindi national security threat ang banta sa kanyang buhay? Sabi ni Sara Duterte. Real talk, hindi. Hindi ho banta sa national security ang buhay kapag namatay ang vice-presidente. Alam niyo ho kung bakit? Ito na lang ho, konting analogy. Siguro po, karamihan sa atin dito, or kahit wala, siguro naman po, alam niyo naman po ang konsepto ng isang sasakyan na merong spare tire. Pag po ba ang spare tire nyo ay nabutas, hindi makakatakbo yung sasakyan? Makakatakbo ang sasakyan kahit walang spare tire. Ganun ho ang VP. Spare tire lang siya. Kaya ho hindi siya national security issue. Pag namatay ang VP, hindi siya national security issue. Papalitan lang siya. Yung spare tire, may spare tire pa rin. Totoo yan. Ang spare tire ay merong spare tire. Pipili lang sila, mag-election lang sa Kongreso kung sino yung magiging susunod na VP. Ang presidente, mga kutsero, bakit siya naging national security issue? Balikan natin yung analogy ng sasakyan. Pag ang kotse, tinanggalan mo ng makina, sumabog ang makina, hindi ka nagpa-change oil, naubusan ka ng langis, tatakbo pa ba yung sasakyan mo? Walang tatakbo. Ganun ho ang presidente. Pag namatay ang presidente, tigil ang lahat. Tigil ang gobyerno. Kaya nga may basic para yun ang papalit. Now that we have established the spare tire situation of Sara Duterte, nag-issue siya ng death threat. Ano ang ginawa ng ating gobyerno? Yung kanyang threat was considered an active threat. Ano yung active threat? Ibig sabihin, mga kutsero, hindi ho ito simpleng pagbabanta. Ito ay banta na pwedeng mangyari. Kasi Sara Duterte has the means. Vice-presidente siya. May impluensya siya. May kurakot siyang pera. Kayang-kaya niyang ipatira ang presidente, ang first lady, at ang house speaker. Kayang-kaya ho niyan. In fact, siya na nga rin ho ang nagsabi na may kinausap na siya at umukay na. Wala nang problema. May usapan na. O idedepensa ng mga DDMs dito, sabihin nila, it's a conditional threat. Ang ating pong revised penal code, wala hong provision dyan tungkol sa condition. Grave threat is a grave threat. Meron pa, baka makakita pa kayo, conspiracy to commit murder. Murder, attempted murder, frustrated murder. Tapos merong conspiracy. Makikitaan nyo na nga ng elemento to ng conspiracy. Bakit? Ano lang ba ang conspiracy? A conspiracy is, simply put, when two or more people agree to commit a crime. That is a conspiracy. Ano yung conspiracy na pinag-agreehan dito? Papatayin natin yun, yung presidente. Papatayin natin yung first lady. Papatayin nyo yung house speaker. Pag ako tinira, papatayin nyo sila. That's already a conspiracy to commit a crime. So, deserve ba ni Sara manatili sa National Security Council? Deserve ba na siya ay empower, bigyan ng kapangyarihan ng ating gobyerno ng intelligence information? No, she doesn't. Active threat siya. Hindi siya active threat sa presidency. No. She's an active threat to the life of the president. Not only that, siya din ang may motibo. Sino bang beneficiary kapag napatay ang presidente? Hindi ba si Sara? Meron pang mga kwento-kwento. Kinuwento ko na sa inyo nitong nakaraan. May balita na lumabas na si Sara mismo alam niya bago siya tumakbo bilang vice-presidente, alam niya na hindi matatapos
ni BBM ang kanyang term. Either mamamatay o maaksidente. Do you think it is an accident? Naisip lang nila? No, may plano na.